I'm so far away from home. There's no way I'm turning back now. My Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga ka-business namin minamahal. Ayan, no? Mga ka-business, salamat nga po pala sa lahat po ng mga sumusuporta po sa mga vlogs po namin. Minsan, kahit wali, ayan, sumusuporta pa rin kayo at nanonood pa rin kayo. Salamat po ng marami mga ka-business. Dahil hindi po kayo talaga nagsasawang panoorin yung mga vlogs namin na kahit minsan talagang wala lang. Ano lang. Wait lang. Dami ding natuwa kay Bay sa ayan, sa recent vlog namin kapon. Medyo maano na siya mga ka-business na. Kasi nga hindi naman kasi to ano eh. Ayan, pero strict pa rin naman siya so far. Dahil maraming natuwa dun sa vlog namin nung nakaraan na, kahapon, yun nga, yung nagplansya si Bay sa buhok ko. Siya nagplansya dito. Kasi talagang hindi ko kasi talaga abot sa mga ka-business. So far, okay pa naman yata. Ayan. Straight pa rin ba? Straight pa naman yata mga ka-business. Kasi hindi ko pa siya niligo. Dahil, pagka ganito kasing ano ka sa buhok mo, hindi mo pa siya pwede iligo. 3 days pa. So, 1 day, bukas, tapos Friday na to maliligo. Grabe, ang init-init na nga mga kabisnes kasi hindi pa pwedeng maligo no. Ayan. Tiis, ano lang tayo mga kabisnes, di ba? Yon. Tapos, yon, daming nano kasi si Bay daw, beautician, cook na, driver na, nagwang na, tapos ngayon beautician pa, di ba? Dami niyang mga mga ka-business. Dati pa po yan siya, talagang pag yung pinapaplansya ko yung buhok ko, siya talaga nagpaplansya yung dito sa likod kasi nga hindi ko maabot. Hindi, hirap kasi mga ka-business pag ako lang, talagang hindi magiging ganito ka straight yung resulta. Buti na lang, ayan, nandiyan siya. Sa akin. Kaya maraming salamat dahil maraming natuwa at sumuporta pa rin po mga ka-business. At, ayun, wait lang. Ayun. Talagang ano lang. Tawa ko sa comment ni Mama Mama LB, sabi niya, gulang Jun, kahit pangit ka sa tingin ng iba dyan, at least ikaw totoong mukha, mayroon ka Jun. Walang halong filter. Di tulad iba dyan, gamit filter para gumanda, tapos manglait ng iba. I love you all, KBF Kagwang. Yes, true ka dyan, Ate LB. May kilala akong isang ganyan na talaga siya. Aping-api kunwari siya, aping-api siya, kawawang, naawa nga ako kasi, ramdam niya sa sarili niyang aping-api siya, tapos yun pala, siya, wala, trip niya lang pala yun, tawag dito, yun nga, gumagamit talaga siya ng filter na, buti sa akin, ang ginagamit ko lang smooth, yung dito sa CapCut, tapos, lalagyan mo lang siya ng smooth, pero filter, kita nyo naman, wala namang filter yan. Kasi kung filter yan, di sana may makeup dito. Tapos meron pa ganyan-ganyan sa mata. Di ba? Wala naman. Tapos dapat pumupula-pula yung lips. Yun yung filter na ka-business. Ito naman, smooth lang. Parang lang siya. Parang pinasmooth lang. Kasi minsan kasi yun nga, nabanggit ko na rin nung nakaraan. May times na parang pag sobrang dami kong pimple marks, talagang gumagamit ako ng smooth yan. Pero nung nakaraan, yung nakita niyo yung naka-vlog ako naka-yellow green or naka-yellow ba yun? Wala, as in yun, wala talagang filter yun, mga kapis. Wala rin smooth. Wala ko nilagay. Talagang lang siya. Purely lang siya, ganun lang. Tapos, yun nga, yung sabi mo Ate LB, yes, true ka dyan. Siya, tawag dito, yung taong yun, yun nga, yung tulad ng iba dyan, na
Tapos ngayon, may nakita rin pala akong ano, bigla, ewan ko, ba't biglang nag-pop up, pinaka-block man yun sa akin. Bago daw siya siniraan ni Bulldog. O, diba? Sana all. Magbago ka na, wala kang mapapala sa kakaganyan mo. Mamimigay ka na lang din lang naman. Mamimigay ka lang din naman ng ano, yung pang inano mo na, naka-live na dati na ibibigay mo kay ganyan, kay ganon. Tapos, sa iba mo pala ibibigay, di ba? Nakakahiya naman yung ganon, di ba? O, laban. O, bawi. O, di ba? Kawawa naman. Kawawa tuloy yung ano, yung nabigyan, nagmukhang ano, nagmukhang, ano ba tawag doon? Tagasalo ng basura. Natawa ako kasi bigla ko lang na ano ba, kawawa yung nakatanggap nung binigay niya kasi inano niya na kasi binigay niya sa iba tapos hindi naman niya itinuloy dahil nagalit siya. Pinamigay niya na lang dun sa ano sa pangalawa sa nakukuno gustong-gusto niya na nilait-lait niya rin naman dati, di ba? So whatsoever. 'Yon. Yes. Ha. Marunong din pala si Bay magplansya ng buhok, tipid sa gastos, ano, Junjun, sabi ni Joni. Yes, tipid talaga siya sa ano, tipid po siya sa, tipid siya sa, ano, tipid sa pera, yun. So, hindi, yun mga ka-business, ang topic talaga natin is, di ba nabanggit na namin nung nakaraan yung patungkol dun sa kapatid ni Bay. Yung kapatid ni Bay na nawawala, mga ka-business. Ngayon, may nakausap si Bay na kamag-anak din nila dun sa Bukidnon. Yung kamag-anak niya na yun, ano, tawag rito, kakamatayan lang, bagong ano lang din yun, bagong namatayan ng kapatid dahil na-hold up yata yun sa Bukidnon, mga ka-business. Tapos, ngayon, siya yung nagbanggit kay Bay na nakausap niya yung kapatid ni Bay. Mga ka-business, matagal ko na palang friend sa Facebook. Yung kapatid niya, hindi ko man alam na yun pala ang pangalan. Na yun, siya pala yun. Nakalimutan ko na iba nga pala ginagamit niyang pangalan. Imbis na Mark ang nilagay niya. So, hindi ko sukat akalain na pagtingin ko dun sa ano ko, sabi ko, tagal ko ng friends to sa Facebook, hindi ko naman alam na siya pala to. Hindi ko naman rin na masyado sa mukha kung sino si Mark. Siya pala yun, mga ka-business. Ngayon, nung binigay nung pinsan niya yung account nung kapatid ni Bay, chinat ni Bay, nag-reply naman, mga ka-business. Ayun lang, sabi niya nasa ano na siya, nasa Basilan, wait lang. Hanapin ko lang. Sabi niya, kasi sinabi ni Bay, tatawag siya mamaya. Mamayang hapon, tapos, kasi gusto niya papuntahin dito sa Maynila. Sabi niya, wala daw siyang messenger at okay lang daw siya doon. Sabi ni Bay, pumunta ka rito sa Maynila. Sabi niya, wala akong pera tol, sorry talaga. Sabi niya, okay naman ako dito. Tapos sabi niya, mag-ingat kayo dyan. Mag-ingat kayong lahat dyan tol. Kasi Bisaya kasi mga kabisnes ang kamo, mag-amping lang mo diya tanan tol, sabi niya. So, ibig niya sabihin, ayun, mag-ingat kayong lahat dyan palagi. Ang ano kasi namin mga ka-business, gusto namin papuntahin dito yung kapatid niya para makasama ni Bay at saka, alam niyo yun mga ka-business, mawala din yung pag-aalala niya kasi bukod tagi kasi sa lahat ng kapatid niya, ito lang yung malayo, tapos walang pamilya, walang asawa, walang anak, tapos ayun nga, hindi namin alam kung anong buhay meron siya doon eh. Kung mapapariwara ba, kung ano. Kailangan niya ng guide, mga ka-business. Kailangan niya ng
taong maramdaman niya yung pamilya. Makaramdam siya ng pamilya kasi mga kabisnes, sa kanila ni Bay, sa totoo lang, noon, kahit si Bay, hindi niya maramdaman na may tatay siya. Yun yung ano niya sa akin dati. Na parang, maski kuya niya naramdaman yung ano, yung may magulang. Kasi, ayun nga, dati kasi nagkaroon ng pagkakataon yan mga kabisnes, narinig niya mismo. Ginuman sila nung dati nung papa niya. Sabi niya, ang anak niya lang daw yung 3 babae. 5 po sila mga kabisnes 3 babae, 2 lalaki. So 5. Ang anak niya lang daw is yung 3 babae. Yung 2 lalaki, wala na siyang ano doon. Kaya yun yung parang tumatak sa puso't isip ni Bay, mga kabisnes. Ngayon, itong kapatid niya, gusto ni Bay na maramdaman or ma-feel niya ba mga kabisnes na may kapatid pa rin siya, may pamilya siya, kaya talagang gusto niya na mapapunta rito. Kaya sabi namin, magpadala na lang ng pamasahe. Sabi niya, Tol, salamat. Ang akin lang, mag-ingat kayo dyan. Okay lang ako sa trabaho na pintor. Nagbayad, okay. Sabi niya pala, Tol, salamat, ang ako lang mag-amping mo diha. Okay ra ko sa akong trabaho na pintor, nagbayad sa balay, magpasahe pa sa trabahoan. Okay ra ko diri, Tol. Sabi niya. So, ang ibig sabihin mga kabisnes, okay lang ako dito, Tol. Mag-ingat na lang kayo dyan. Okay lang ako sa trabaho kong pintor. Umuupa pa siya ng bahay, nagpapamasahe, papuntang trabaho. Okay lang ako, Tol. Sabi niya. Ang akin lang, hihingi daw siya ng konting, ano ba tawag doon? Tabang sa Tagalog? Tulong. Hihingi lang ako ng konting tulong para hindi na ako mamasahe. Okay na sa akin, Tol. Bayaran na lang kita, Tol. Pang down payment lang. Yan lang ang hinihingi ko sa'yo, Tol. Malaking tulong na yan sa akin. Kahit na nasa malayo man kayo, andito lang ako. Ang importante, mag-ingat kayo dyan. At ilayo sa bawal na gamot. Kung ilayo ang bawal na gamot sa atong lawas. At ilayo ang bawal na gamot sa ating katawan. Yan lang, Tol. So parang nag-ano siya mga kabisnes na hinihiling niya kay Bay na kung pwede, kahit pang down na lang daw ng motor, para daw hindi na rin daw siya magpamasahe pag papasok ng trabaho kasi nga umuupa pa siya ng bahay tapos nang mamasahe pa. Yun yung inamin niya sa amin. Pero ang gusto ko kasi, at ang gusto talaga ni Bay, papuntahin siya dito. Kaya ang gusto namin, makapag-ano siya mga ka-business, mapadala namin siya ng pamasahe. Kasi at least dito, pag makontak ko na yung ate ni Bay, pwede din siya doon sa papa niya. Magkakasama ba? At least, malapit lang mga ka-business. Yun hindi naman ano. Kasi ang kasunod ng kapatid ni Bay na babae is nandun na sa Lakewood. Yung pinuntahan namin mga ka-business nung tour namin na nakadalawang van kami. Nandun sa Lakewood. Yung ate niya isa. Tapos yung isa nasa Bulacan. Pati si papa niya nasa Bulacan. Ngayon, sana itong kapatid niya gusto namin mapapunta rito. Sana mapapayag namin mga ka-business kasi gusto nga namin padala ng pamasahe. Tapos sabi ni Bay, tawag ka nga, Tol. Sabi niya, wala akong load, nanghiram lang ako. Kasi wala po siyang cellphone mga ka-business. Nanghihiram lang din siya ng cellphone sa mga kasama niya dahil ayun nga, wala doon siyang cellphone na ginagamit. Kaya hindi namin siya talaga totally matawagan. Pero ang sabi naman sa amin itong pinsan niya, bago to mga ka-business, bago namin to siya nakontak, ang kwento ng pinsan niya, nangihingi daw ng pera, kahit 500 lang, kasi napagbintangan siya doon sa pinagtatrabahuan niya. Ngayon,
nagtago siya, parang gusto niyang umalis dun mga ka-business dahil nga sa napagbintangan siya. Baka kasi mapag-initan. Ngayon, yung pinsan niya, kinabahan. Kasi mga ka-business, di ba nga nabanggit ko kanina, yung pinsan na yun ni Bay, bago lang po yun namatayan ng kapatid. Yung kapatid niya napag-initan din po sa trabaho dun sa Bukidnon. Ngayon, pinatay mga ka-business, pinagsasaksak. Ilang saksak yun. Basta na ano yun mga ka-business, nag-viral yun sa Bukidnon na sinaksak ng katrabaho. At yun yung inaasikaso nila ngayon na sa korte para mapakulong yung mismong sinara mo ba ng gate? Sinara mo? Yun. Mapakulong yung mismong pumatay doon sa, yun nga, pinsan na rin iba yun, yung taong yun mga kabisnes. Kaya, sabi ng pinsan niyang babae, sobrang natakot siya. Kaya sabi niya, gagawa daw talaga siya ng paraan. Sabi niya daw doon sa kapatid ni Bay, bukas may tawag ka ulit, padadalan kita. Kasi ang hinihingi lang daw is 500 pang pamasahe lang daw. Makalayo lang siya doon. So, naghanap talaga ng paraan yung pinsan ni Bay para mapadala ng pamasahe yung kapatid ni Bay. Kasi nga talagang kinakabahan siya, natakot siya para sa buhay. Kasi pinsan din naman niya yun eh. Pero ayun naman, kinabukasan, nung tumawag na yung pinsan niya, papadala niya na sana. Ang sabi, wag na lang ate kasi wag ka na lang magpadala kasi nakausap ko na yung amo ko at ayun na nagkaroon naman ng linaw. Ayun, hindi na siya nagpadala kasi yun nga, okay naman na daw mga ka-business. Ayun lang. Kaya, Maiko, kung nanonood ka man, makinig ka sa amin na gusto namin pumunta ka rito kasi may i-offer kami sa iyo na trabaho. Pero abangan nyo na lang din yun mga ka-business kung ano yun. Basta may i-offer kami sa iyo na sana mapagbigyan mo para makasama mo rin yung pamilya mo, no? Magbabagong taon na. Sana may ka pa rin namin, may kayat ka namin na makapunta ka rito. At least malapit ka kay kuya mo, kay ate mo, kay papa mo. Diba? Maramdaman mo man lang na may pamilya ka. Hindi ka naman kasi nag-iisa eh. May pamilya ka naman eh. Sadyang hindi rin kita maintindihan kung bakit lumalayo ka sa mga kapatid mo. Samantalang kung tutusin, kayo ni Bay ang kayo ni Bay ang mas dapat kayong dalawa nga lang ang lalaki, di ba? So sana magkatulungan na maging okay kayo, magkasama kayo ng kuya mo, di ba? At malay mo makuha din natin yung anak mo kay Ginny Rose, di ba? Kasi for sure ngayon malaki na yung anak mo, magdadalaga na yun. Hindi mo man lang nakasama kasi iniwan mo lang dun dati sa terminal. Hindi mo ba namimiss yung anak mo? 'Di ba? Kasi kawawa din eh, 'di ba? Tatay ka tapos iniwan mo yung anak mo. Ang namin, sana mabuo mo rin yung pamilya mo ba at saka makasama mo nga yung anak mo. 'Di ba? Kahit hindi na yung nanay, okay lang yun. Basta importante yung anak mo, makita mo, makasama mo, or kahit di ba, alam mo yun, magkaroon man lang kayo ng communication para na lang sa bata. Yun. Sana lang mapapayag ka namin na pumunta rito. Kasi, basta ayaw ko munang magsalita mga ka-business. Ang akin lang, maibsan din yung pag-aalala ni Bay para sa kapatid niya. Dahil talagang yun lang sa bukod sa tangi sa kapatid niya. Kasi yung isa niyang kapatid, yung tomboy, nasa ibang bansa mga ka-business eh. Totoo lang, nasa ibang bansa yung kapatid niyang tomboy. Ngayon, nagkakaano naman sila. Bukod tangi lang kasi si Maiko ang talagang wala. As in, wali na wali. Yun lang. Sana magkasama-sama, mabuo din yung pamilya ni Bay. Kasi matagal na panahon na rin mga kabisis nung hindi talaga sila nabuo kahit kailan eh.
Yun lang, may po, makinig ka. Na huwag matigas ang ulo. Kasi may pamilya kayo, may sandigan ka, ilang taon kang hindi nag sa mga ate mo, sa kuya mo, hindi ka nagparamdam ba ilang taon. Yan, kuya mo nag-alala, tapos ngayon nga, at least naalala, na ano niya, nakuhaan ka na niya ng contact. Yun lang, sana magkinig ka rin. Mag, wait lang. Ano mo lang din yung, maibsan man lang yung pag-aalala, di ba? Ayun lang mga ka-business. Basta, doon naman sa iba, no, alam ko mga ka-business, marami pa rin ang hindi matanggap, no, na dito kami at nanatili. Mga ka-business, ito po ang desisyon namin. Dun sa mga bumabati ko sa amin, nagsasabi na hindi pa rin yan habang buhay yan mananatili. Hindi nyo kami pwedeng pangunahan sa mga desisyon namin. Hindi nyo alam yung nilalaman ng puso namin, mga ka-business. Ang amin lang, huwag nyo kami husgahan. Kasi, hindi nyo naman kami kilala ng personal. Marami kaming mga nagiging pagkakamali, mga ka-business. Totoo naman yun. Hindi po namin yung pagkakaila yun. Marami kaming mga nagawang pagkakamali, mga nasasabing hindi maganda. Pero mga ka-business, hindi po yun magiging dahilan para umalis kami sa ka-business. May na-replyan ako isa kanina eh. Sabi niya kasi, di pa rin niya mananatili si Junjun Biden kasi wala naman dyan yung pamilya niya. Yes, totoo yun. Wala dito yung pamilya ko. Pero pwede kong papuntahin dito. Pwede kong si Papa talaga, ang plano ko talaga, is papuntahin dito. Hindi ko lang alam kung paano ko siya pilitin makapunta rito, mga kabisnes. Kasi ang hirap pilitin ng matanda ba. May tiguang nagahig ulo. Tigas ang ulo. Gusto kong papuntahin talaga dito si Papa. Yun. Speaking of Papa, tumawag kanina, hindi ko pala nasagot. Ayun lang mga kabisnes, ang sa akin lang, huwag nyo sana kami pangunahan, no? Maging masaya tayo kung ano yung nandito, o kung sino yung nandito, maging masaya na lang tayo mga kabisnes. Huwag na natin pairalin yung pagiging makitid ng utak, pagiging bitter, yun, huwag natin pairalin yun. Mag-2026 na, di ba? Be happy kung ano at sino man yung nandito, maging masaya na lang tayo, mga ka-business na minamahal. Yun lang naman. At saka, marami kaming plano sa buhay. Pero yung planong yun, hindi nawawala dun yung ka-business family. Hindi nawawala yun. Para akong baliw kakaano sa buko. Diba? Hindi nawawala yun, mga ka-business. At nagpapasalamat naman po ako, lalong-lalo na sa mga nakakaintindi, higit sa lahat, sa mga ka-business natin na hindi talaga bumibitaw. No? Hindi bumibitaw, nanatili, andyan lang, ayan. Nagpapasalamat naman ako, mga ka-business. Basta tuloy-tuloy lang po tayo, higit sa lahat. Be happy lang po lagi. No? Kasi mag-2026 na, magbago na. Ang dapat magbago. Para kung ano sa buhok ko. Nagkakainis. Ayun lang. So, God bless po sa ating lahat, mga ka-business. Always, bana, todo-todo lang tayo. Sana po, hindi po kayo magsawang suporta ng una ka-business official, ka-business family, Papa Dins TV, Mrs. KB official, Famous Budang official, syempre po, channel po ng mga kagwangs, mga ka-business. Please po, supportahan natin. At, ganoon na rin po, sa lahat din po ng mga butihin nating sponsors, thank you so much po sa inyo, dahil hindi po kayo nagsasawang magpaabot ng pagmamahal, at higit sa lahat din po ng viewers, silent viewers, subscribers, na walang sawang support.
Ginoo ko at nagmamahal sa aming lahat. Salamat po ng marami. Lalong-lalo na po sa mga solid ka-business. Yan. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Pira, banat, todo-todo lang tayo lagi, mga ka-business. We love you all po. God bless po sa ating lahat. Kami po ay dealer ng lahat ng klase ng sewing machine. Meron tayong mga brand new, slightly used, at ganoon din po, meron tayong high speed, aging, piping, button hole, button sew. Halos lahat ng uri ng klase ng sewing machine ay meron po tayo, mga ka-business naming minamahal. Ayun, please po, feel free to message lang po doon sa mga pangangailangan ng sewing machine. Ano po? At sa murang halaga, mga ka-business naming minamahal, ay mapapasa inyo ang magagandang quality ng sewing machine. Alright?